Ano yun? Diyos, papatayin mo naman ako sa nervyos! Tulog yan si Paolo. Hapon na hindi pa gumigising at hindi pa kumakain. Baka naman yan yung tinatawag nila yung pag sumasakay ka ng aeroplano? Yung jet lag. Jet lag ho. Yun na nga yun. Wala pa yung maingay. Eh, alam niya naman kung darating ako, diba? Di mo lang siya na-excite na nandito ako. Magkikita uli kami. Alam mo, nung dumating, parang ang tamlay, malungkot. Bakit may problema ba yung batang yan? Sabi ni Mami, kaya siya nandito sa resort para magpahinga. Dito na rin siya magsistay at magko-college. Sabi ni Mami, dahil nasangkot daw siya sa mga gang war sa States. Sus, Mang Joseph, gang member yan si Paolo. Hindi ho. Nabiktima lang siya ng mga gang members sa Amerika. Ay, may umingay. Ay, naku, ang tagal mo naman lumabas. Payat. Medyo malnourished. Kumain ka naman. Tignan mo, oh. Nangangalumata yung mata mo. Isang pira mo na lang, zombie ka na. Try mo naman matulog mabuti. At yung puwit mo, walang laman. Mag-enjoy ka naman. At yung dibdib mo, puro buto. Itapon mo kasi yung problema mo sa dagat. At least, walang needle marks. Hindi ka nagda-drugs. Bettina. Ikaw yata naka-drugs eh. O chinachansingan mo lang ako. Feeling ka talaga. Di ka naman gwapo. Hindi ka pa rin nagbago. Maldita ka pa rin. Mayabang ka pa rin. Cute ka pa rin. Ikaw, hindi ka cute. Nakakainis ka. Ni hindi ka man lang sumulat ng email o kaya dumalaw. You're a stranger. Alam mo to. And I don't talk to strangers. Kakarating ko pa lang. Inaaway mo na ako ah. Ikaw kaya tinakot mo kami ni Ate Barbie. Kung ano-anong mga pills daw yung ininom mo. Sorry. Sorry for being a stranger. Yun na rin. Sorry kung nag-alala kayo tsaka sa store mo. Patatawarin kita sa isang kondisyon. Anong kondisyon? Forget your past, enjoy yourself, and be happy. Subukan ko. Grabe talaga kabusugan ko. Eh kahit yata lumungoy ako dito hanggang sa susunod na isla, hindi ako matutunawan dito sa kinain ko eh. At least, saya ka na. Nung dumating ka, dun lang ako naging masaya. Talaga? Eh kahit naman ng mga bata pa tayo, you always made me feel warm. Diba? Warm? As in mainit? Ang dumi talaga ng utak mo. Hindi hot. Warm lang. Warm as in, like a blanket. Warm. Ano tingin mo sa akin gumot? Alam mo, gulo mo talaga kausap eh, no? Hello, compliment lang yun. Warm. Warm like a baby held by a mom. So nanay na ako ngayon. 17 years old lang ako. Excuse me. Iniinis lang kita. Ikaw naman. Akala ko ba gusto mo maging happy? At least, nagkaroon ng buhay ang mga mata mo. Hindi tulad ng unang pagdating mo. Dead ang eyes mo. Super dead. Very dead. Para saan to? Antidepressant? Itong isang bote, antidepressant. Eto, pampakalma, pampatulog. Uppers, downers. Pampahigh, pampalow. Parang siso. Up and down. Very bad. Uy, anong gagawin mo?
Hindi mo na kailangan to. Aba, marunong ka pa sa doktor ko ah. Pinoy tayo. Hindi natin kailangan ng antidepressant. Ang kailangan natin, isang kaibigan na makakausap. At ang kailangan mo, isang makikinig. Well, kwentuhan mo ako. Yun lang, nadidepress ka na? Parang mamamatay ka na sa lungkot? Bettina, nakinig ka ba sa kwento ko? Oo. Isang araw, nakababad ka sa mga libro mo para sa isang mahirap na exam sa university. May lumapit sa'yo na itim na Amerikano. Tinatanong niya kung nasan yung janitor niyong si Tyrone. Mula ka namang kaalam-alam, sinabi mo kung nasan siya. Nasa library naglilinis. Ang hindi mo alam, gang member pala yung nagtatanong. Pinatay nito si Tyrone. Hindi mo rin alam na gang member din si Tyrone. Kaya nung nalaman ng mga kagang niya na ikaw ang nagturo kung nasan si Tyrone, gusto ka nilang patayin. At dahil dun, nasira ang kinabukasan ko. Tinapon ako dito sa Pilipinas para makatakas. Alam mo ba kung gaano kahirap pumasok sa isang university sa States? At alam mo ba kung gaano kahirap ako ginapang ng nanay ko para lang mapag-aral ako dun? Pero wala eh. Sa isang ganun lang, nasira ang lahat ng pangarap ko. Pero buhay ka pa rin naman. Mag-aaral ka pa rin naman ah. Dito nga lang sa Maynila, okay lang yung Pilipino ka naman eh. Ano? Alam mo ba kung gaano kasakit yung nangyari sa akin? Anong klase kang kaibigan? Sorry, huwag ka na magalit oh. Sorry na. Siguro nga, selfish ako. Masayang-masaya lang ako dahil buhay ka. Na nandito ka na sa Pilipinas na makakasama uli kita. Hindi dahil sa hindi ko binibigyan ng importansya yung nangyari sa'yo. Hindi ibig sabihin hindi ko naiintindihan. Yang nararamdaman mo, natatakot lang ako na baka kainin ka ng depresyon mo. Natatakot ako na baka matali ka dyan sa nasira mong pangarap. Na mag-give up ka na hindi ka na lumaban sa buhay. Hindi ka magiging masaya. Madaming malulungkot. Madaming manghihinayang. Madaming nagmamahal sa'yo, Paulo. Mga kamag-anak mo, kaibigan. Mami mo, mami ko. Ako. So, anong balak mo after the summer? Siyempre, babalik sa school. Tatapusin ko yung course ko. Ay, ikaw? Hindi ko pa alam eh. Naguguluhan pa ako. Oh, anong hinihiti-ngiti mo dyan? Ano mo sila, oh? Parang tayo nun. Bettina, pagkalaki ko, papakasalan kita at gagawa kitang bahay. Gusto ko ng palasyo, parang ganito. Oo, Bart. Ito gusto mo mas malaki pa sa palasyo eh. May mas malaki pa ba sa palasyo? Oo, para sa'yo magkakaroon.